naman sa nagtayshi kay Alicia Alpot. Paki-message ako kasi gusto ko tayo Gcash and I wanna say thank you. Maraming salamat at tinayshi mo si Bring Her Bones. Di ba nagchichiring ka? Hoy Alpot, kung saan mo ngayon ang kaluluwa mong bilat ng Iloy ka, di ba nagchichiring ka? Na pinipitik-pitik yung itlog ni Tatay Digong sa picture niya nga karton? Kasama mo ang babalo nga maraming kitong ang mukha, nakalimutan kong pangalan. Isa-isahin kayo ngayon, I don't know, baka vigilante ang nagtaysi sa'yo. Kasi hindi kayo, wala kayo content, i-bash lang kayo ng bash. Wala naman sa katulad, magnanakaw si Tatay Digong, yuta! Ayan ka ngayon, nilalamon ka ngayon ng mga ood. Oh my goodness, I'm going to cheer, ladies and gentlemen, with some champagne later. Ayan, kasi pinagdasal nyo kasi na iuwi si Tatay Digong na buto na lang Bring Him Bones. O ngayon, sino ngayon ang nakipag-how are you kay Satanas? Ikaw nga Alpot ka. Sabi mo, nagpaabot si VP Sara, hindi naman totoo, basher ka lang niya. Idu, aso ka. O ngayon, ano ka? Now, sunod-sunod na kayo. Susunduin kayo lahat ni Carmi Martin. Bring Him Bones, sabi sa mga Alpot, ikaw ngayon ang ginbring ang bones mo sa morgue. Ay, naku, yan ang tatawag natin na Karma Chameleon. Ay, wala ko yung pakialam, basta natatawa ako. May nagtatanong sa akin, bakit hindi ko daw naging RIP ang tinayshi, ang tininuray nga si Alicia? Ay, bakit naman ako mag-RIP sa kanya? Bilat singilo yung pang bababoy kay VP Sara, ay RIP yun ko. Wala ko yung konsensya. Pagdating sa mga ganong tao, dahil alam ko, kapag ako ang tinayshi, mashutukil ko, magsasayani ang mga bilat sing iloy, nga mga manugapin, nga mga sapat, nga mga vloggeres, nga pro, BBM. Kapag ako ang natayshi, di bakit ako mag-RIP? Hindi ko yung plastic. Hindi ako sad, I'm not sad that she died, so I don't care about her. Grabe ang pang-provoke nila pagmumura kay VP Sara. Binababoy ang pagkatao ni VP Sara. Empet Sara. Itong tinatawag natin na Carmi Martin. Sinundo sa ni Carmi Martin. Wala na magawa. It has been written that she is gonna die in a bad way. So, happy trip. Yan naman sabi ko sa kanya, happy trip. Alam niyo po mga kababayan, ngayon lang po ako nakakita ng taong tila wala pong budhi, wala pong awa at wala pong kaluluwa. Ito po si Eloy Bogris mga kababayan. Gets po natin na siya ay galit, sila ay galit kay Mima Alicia dahil may mga sinabi si Mima Alicia na hindi nila nagustuhan patungkol po kay Duterte. Pero kapag wala naman na sana yung tao, sana man lang kung hindi nyo kayang irespeto yung pamilya niya o yung mga tao nagmamahal sa kanya na nagluluksa ngayon, sana man lang huwag nyo siyang pagtawanan, insultuhin, at sabihin na karma yung nangyari sa kanya. Dahil hindi naman karma yun eh. Dahil itinumba po siya. Ang karma po ay yung nagkasakit or namatay sa sakit or na aksidente. Yun ang karma. Yung nangyari po kay Mima Alicia ay sinadya. Yung po yung masamang ginawa sa isang tao, hindi po yung karma dahil sinadya po yun. Ngayon, kung sasabihin nyo na karma yun, baka maraming gumawa ng ganyan at bibigyan na lamang ng justification as karma. Hindi po ba mga kababayan, at ang masakit pa dito, siya po si Eloy Bogris ay nanawagan doon sa mga sospek. Narinig nyo naman, nanawagan doon sa mga sospek dahil pasasalamatan niya at bibigyan niya ng Gcash. Yan po ay mali. Yan po ay illegal if I'm not mistaken. Yan po ay kasalanan sa batas. Yung mananawagan ka sa mga sospek na gumawa ng krimen para pasalamatan ng mga ito at para bigyan ng Gcash, yan po ay pag-i-incentivize or pagbibigay ng reward sa mga taong gumagawa ng krimen. Kapag po ito'y pinalampas pa ng gobyerno natin at ng mga otoridad at hindi po yan pinanagot, marami pong gagaya sa mga yan. Nakada na lamang merong gagawa ng masama at kriminalidad, maaari pong bigyan ng Gcash at ng reward money ng mga taong natuwa doon sa ginawa nilang krimen. Alam nyo yung mga ganyang uri ng DDS gaya niya ni Eloy Bogris, in my opinion, sila pinagpo-promote ng harassment, ng violence, and ng crime. Yan po yung nakikita ko sa kanila eh. Saan ka nakakita bibigyan mo ng reward ng Gcash at pasasalamatan mo yung
yung mga suspect, yung mga pumatay kay Mima Alicia. Tama ba yun? Baka naman gusto ng kumilos ng DILG, ng NBI, ng CIDG at ng Palasyo ng Malacanang sa ginagawang ito ni Eloy Bugris dahil that's basically promoting violence. Pagkakagulo po ang ginagawa nila. Nung hinaras po si Attorney Claire sa Canada, meron din kilalang DDS ang nanawagan na hinihingi yung GCash at impormasyon ng lalaking sumigaw at nagmura-mura ng haras kay Attorney Claire. So ano to, ini-incentivize? Binibigyan nila ng reward ang mga gumagawa ng ganoon? Ito si Eloy Bugris, gustong bigyan ng GCash at pasalamatan yung pumatay kay Mima Alicia. Tama ba yan? Aba, isa na po yung magtutulog-tulog ng ating mga otoridad, NBI, CIDG, PNP, ang Palasyo ng Malacanang dahil hindi po ito tama. Gulo po ang mangyayari sa Pilipinas kapag po yan ay naging normal. Kapag po yan ay hindi pinanagot. Akalain mo, kung yan po ipapalampasin, kada na lamang may mamamatay na vlogger or tao na hindi nila kasang-ayon, hindi nila kagaya ng sinusuportahan, magdidiwang sila at magpapasalamat sila at magbibigay sila ng reward, GCash. Ganun ba yun, mga kababayan? Kaya po nakakasama po ng loob. Naunawaan ko ngayon si Mami Pebbles Talakera na talagang naglalabas na po siya ng sama ng loob sa ating gobyerno dahil tila po nababagalan siya at tila po hindi tayo kayang protektahan. Si Mima Alicia po ay may malaking ambag sa pangangampanya para po sa Uniteam, para po kay PBBM. Sana po'y mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Sana po'y mapanagot ang mastermind at ang mga gumawa nito sa kanya. Kahit po ako'y kakamping at si Mima Alicia po ay loyalist, dating Uniteam, dating DDS, at nagkasamaan din kami ng loob ni Mima Alicia noong 2022, tapos na po yun. Pero hindi po ako magdidiwang sa nangyari sa kanya. Pare-pareho na kami nakapag-move on at pare-pareho kaming sumusuporta sa gobyerno. Mananawagan po ako na sana bigyan niyo po ng hustisya ang nangyari kay Mima Alicia. Panagutin po ang mga taong gumawa nito sa kanya. Dahil hindi po tama yan. Kahit pa, alam niyo mga DDS, kahit pa siguro, kagaya nung nangyari kay Shawn Wayne, I am Shawn Wayne. Narinig niyo po ba kung ininsulto ko si I am Shawn Wayne? Narinig niyo po ba akong nagdiwang? Narinig niyo po ba kami nag-celebrate at nag-offer ng reward dahil sa nangyari kay I am Shawn Wayne? Although yung nangyari sa kanya ay pagkakasakit. Dahil kahit DDS siya, at hindi kami nagkaunawaan at nag-away kami sa TikTok noon, pagkatapos po nang nangyari, lalo na sa pagpanaw niya, tapos na po yun kasi hindi na po siya makakasagot, hindi na po niya may ipagtatanggol ang sarili niya. Pero itong mga DDS na ito, ibang klase. Sa nangyari kay Mima Alicia, kahit pa masama ang loob niyo sa kanya at mabigat yung mga binitawang niyang salita, oo, may mga nasabi siya siguro na hindi niyo nagustuhan, maaaring kasi nungalingan or fake news kasi may binabanggit si Eloy Bugris. Doon sa mga dahilan niya kung bakit siya masaya, kung bakit hindi siya mag-RIP, may mga binabanggit siyang reasons kung bakit siya ganun kay Mima Alicia. Pero ang sa akin lang, kung merong mang nasabi si Mima Alicia like fake news kasi nungalingan or pang-aasar at pang-insulto na talagang kinsama ng loob nyo, patay na po yung tao. Pwede siguro kayo, kung gusto niyo mag-celebrate at hindi kayo mapigilan, mag-celebrate kayo pero huwag niyo nang isa publiko dahil hindi niyo alam kung anong nararamdaman ng pamilya niya at ng mga tao nagmamahal sa kanya. Breadwinner po si Mima Alicia. Kung mali man para sa inyo yung ginagawa niya, kung gusto niyo mag-celebrate, siguro hindi namin kayo mapipigilan pero huwag namang ipamuka sa mga magulang at kamag-anak ni Mima Alicia. At ang pinakamahalaga sa lahat, huwag mo namang offeran ng reward or GCash at pasalamatan yung mga taong gumawa nito sa kanya dahil napakasama niyang ginagawa mo, Eloy Bugris. Sobrang parang wala ka ng konsensya, wala ka ng kaluluwa sa ginagawa mo. Alam mo yung pagiging masaya mo at pagdiriwang mo dahil sa nangyari kay Mima Alicia, pwede pa sigurong palampasin pero yung magbigay ka ng GCash at pasalamatan mo yung gumawa nun kay Mima Alicia, iba na yan eh. Parang hindi ka na tao, parang wala ka na talagang pagmamahal, wala ka nang nararamdamang konsensya. Huwag po tayong gagaya sa kanila. Kapag meron pong minalas or nakarma sa iba, sa ibang kubol,
Siguro pwede natin sabihin, ayan, na karma, minalas, pero huwag tayong magdiwang at huwag tayong magpasalamat at huwag tayong mag-offer ng reward ng cash money sa mga taong gumawa nito sa kanila. Hindi po tama yun. Dahil para tayo nagpo-promote ng violence at ng crime. Sana po panagutin ng DILG at ng mga otoridad natin ang mga gumagawa ng ganyan. Dahil kapag hindi po nila yun pinanagot, marami pong pwedeng gumaya. Magkakagulo po sa Pilipinas. Ngayon, iiwanan ko po ang video na ito sa inyo. Panoorin niyo po isa pong ka-loyalist natin na naglalabas po ng sama ng loob dahil sa nangyari kay Mima Alicia. Pakinggan po natin. Oh, masaya na kayo mga DDS. Mga putang ina nyo. Oh, mahal na presidente, ito'y kukul out ko na to. Kulang pa ba ang mga namamatay dyan sa Pilipinas na mga vlogger na nakikipaglaban at ipinagtatanggol ka? Ha? Sobrang sakit, no? Sobrang sakit makita na yung mga vlogger na ipinagtatanggol ka ay iniisa-isa nila, no? Lahat ng mga supporter mo na ipinaglalaban ka, iniisa-isa nila, na hindi ko akalain, no? Sobrang napakademonyo ng mga taong to, no? Nananawagan ako sa mahal na presidente ng Pilipinas. Putang ina. Lahat ng mga vlogger na nakasuporta sa'yo at mga vlogger na nakipaglaban para ipagtanggol ka po, ipinapapatay nila. Kailan ka po gagalaw? Hindi ko to kanani si Mima. Pero nasasaktan ako. Sobrang sakit. Putang ina nyo. Lahat ng mga nagmamahal sa bansang Pilipinas, pinapapatayin nila. Mahal na presidente, gumalaw ka. Putang ina, declare ka ng masyado para maubos yung mga hayop sa Pilipinas. Kung yan ang solusyon para maubos sila, gawin mo na. Kailan ka gagalaw kung pati ikaw patay na? Naglabas ako na sa mga loob kasi nakita ko yung post. Pagkagising ko, si Mima agad yung bumungad sa akin. Lintik na yan. Dami pwedeng mamatay. No? Bakit hindi yung mga hudas dyan, linti? Gumalaw ka po, mahal na presidente. Kung pwede, dekliran mo ng marsyalo ang mga putang ilang yan gawin mo para sa bansang Pilipinas. Uta, kailan ka gagalaw kung ikaw na? Ikaw na yung susunod sa mga vlogger na yan? Tingnan, shout out sa mga kriminal na hindi kayo tigilan ng Panginoon. Putang ina nyo. Ayun mga kababayan, marami po ngayon ang nasaktan talaga at nagdadalamhati sa nangyari kay Mima Alicia. Again mga DDS, kung meron man kayong narinig or nakita na content ni Mima Alicia na hindi nyo nagustuhan at gusto nyo magdiwang, wag nyo naman na sanang ipakita sa amin or ipamukha sa pamilya ni Mima Alicia. And higit sa lahat, huwag kayong mag-offer ng reward sa mga taong gumawa nito. Dahil iba na ibang level na ng pagiging maitim na budhi yan kapag ganyan. At sana po sa gobyerno natin, sa mga otoridad, panagutin nyo po ang mga taong gumagawa nito, bigyan po ng hustisya ang nangyari. Hindi lamang kay Mima Alicia, sa lahat. Kaso kay Ka Percy, wala pa rin hustisya up to now. At dun sa iba pa, ewan ko kung may hustisya na. So, mag-iintay na naman po ba tayo ng may kasunod? Kapag ganyan po, wala na pong pupuna, wala na pong magsasalita, wala na pong magko-call out dahil takot na po pare-pareho. Yun lamang mga kababayan, salamat po sa panonood.